Put God first, sapagkat ang buhay ng Panginoong Jesus ay binigay para sa atin. Are you saved? So tayo po ay ligtas, iniligtas po tayo ng ating Panginoong Jesus, kaya marapat lamang po na unahin po natin talaga lagi sa buhay natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. At ngayong umaga po mga kapatid, mga minamahal, ay hahamunin po tayo sa pangangaral ng ating pong speaker this morning. At ako po ay papasalamat. At ginamit si Pastor Sosa para ako'y alagaan. At yan po ang ating po speaker, si Pastor Sosa from Riverview Bible Baptist Church, Lemery, Batangas, at more than 35 years na yata nagpapastor. 36, okay. At biyaya ng Panginoon, malayo po ang Lemery sa Lubo. At parang Lemery to Lubo ay parang pumunta ka na rin ng Maynila. Pero sila po ay nagmi-mission sa Lubo. At mahirap ang daan, mapanganib. Pero ganun pa man ay talagang ang Kristiyano talaga ay talagang will take the risk, diba? For the sake of the gospel. So mga kapatid, mga minamahal, si Pastor Sosa maraming pinagdaanan, problema bago narating ang 36 years na paglilingkod o pagpapastor, pero nananatili po sa gawain. So ang ating po speaker ay ang kanya pong misis, hindi po niya kasama ngayon, pero pamayang hapon makakasama po natin at ang kanya pong mga anak, dalawang anak na pare-pares po na sa ministry. So let us all welcome Pastor Manuel Sosa. Okay. Ang mahabang araw ito, tumayo tayo lahat. At gaya-gaya kayo Siyempre, sa pamamamala. Matthew chapter 6. Hindi na po natin babasahin ang mahabang binasa po natin kanina. Ito po ang Matthew chapter 6. But I would like you to focus your attention on verses 19 to verse 24. Matthew chapter 6, verse 19 to 24. And then, let's go to verse number 33. 19 to 24 to verse 33. Since na ang ating pong tema or paksa is putting God first, you will notice that all of these verses, lahat po ng talatang ito, are focused on God alone. Okay, so verse 19 to 24 hanggang 33. Kung nariyan na po kayo, let's all say Amen. May nakikita po kung walang Bible, so please kindly share your Bibles po sa mga katabi niyo po. Huwag niyo pabayaan po sila na walang binabasa pong scriptures sa oras na po. Pagkaroon po tayo ng salita na magbasa, I'll read now verse number 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. 20. For where your treasure is, there will your heart be also. 22. Napakaganda na talatan yan. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. 23. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? 24. Now let's go to verse 33. Napakaraming Kristiyano po ang paborito ang talata nito. Ang tanong na lang, kung isa sa buhay. Magaling sa memory verse, poor sa application. Okay. Verse 33, sabay-sabay tayo. Go!
but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wow. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Let's all pray. Panginoong Diyos, aming dinededicate po ang pag-aaral po namin ng iyong pong banal na salita. Kung tutusin, Panginoon, walang sino mang karapat-dapat po sa iyong salita sapagkat ito'y banal. Ikaw ay Diyos ay banal. O kaya na nais po namin ibigay ang aming buong paggalang, buong atensyon sa pag-aaral po ng iyong salita. At naisin mo, Panginoon Diyos, na makita ang bawat simbahan po ninyo na lumalago sa kanilang pananampalataya, tumatatag at lumalakas sa pananampalataya, nagagamit sa iyong pong gawain, Panginoon, pinagpapala ang kanilang pong mga buhay, at sila po'y nagiging asin at ilaw ng sanglibutan. Pangungunahan niyo kami, Diyos Espiritu Santo, sa pag-aaral na ito, at kung sakali sa aming kalagitnaan, meron po kaming kasamang di pa po ligtas at nakatitiyak ng langit na wow Diyos, magligtas ka po ng mga kaluluwa ngayon pong umaga. Kayo po ang mapuri at maluwalhati sa oras na ito. Ito po'y dalangin sa matamis na pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo na po. Okay. So, ang pag-aaral po natin ngayong umaga ay pinamagatan po natin, let's put God first in everything. Ating ilagay muna ang Diyos sa lahat ng bagay. Ano ba kung bakit ganito ang title? Kasi kadalasan po talagang hindi natin inuuna ang Diyos. Kaya nagtataka ka kung bakit ikaw ay bat-bat ng napakaraming problema. Nakakaranas ka ng mga palo ng Diyos, nakakaranas ka ng discouragement, nakakaranas ka ng kabiguan, tamlay ang buhay Kristiyano mo, wala kang bunga, kasi hindi una ang Diyos. Kasi para bagang ikinag-aalinlangan na kapag inuna mo siya, lalo kang mawawalan. Mali. Lalo kang mga nagkakaroon kung inuuna mo ang Diyos. Kung mapapasin niyo po yung verse na ginamit natin, ano po? Dito sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 po, from verse number 19. Ito po ay nagko-concentrate po pagdating sa Diyos. Sa verse 19 to verse number 21, ang pinag-uusapan dito ay you should invest first on God. Sabi ng verse 19, lay not for yourselves, huwag ka mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa, kung saan ang tanga, yun po Tagalog ng monte. Sa Tagalog, tanga, hindi tanga ha, hindi po yun ha. Tanga, ito yung kumakain ng damit. Ano yung mga sumisira ng damit natin? Para sa paru-parong kulay light brown. Alam nyo basta paru-paro, yan ang naninira ng mga bisnita, ng mga damit na mamahalin po. Ano? And rust, yung kalawang, that corrupt. At kung bakit tayo pinagtitipon ng kayamanan dito sa langit po at hindi sa lupa, sapagkat ang mga kayamanan sa lupa, ano po, ninanakaw, naluluma, nabubulo, ano po. But verse 20, lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, where thieves do not break through nor steal. Subukan mong nakawin yung ating in-invest o pinuho ng yaman sa langit, wala makakapagnakaw yun. Ang galing mo naman, pati Diyos, nanakawan mo pa. Pero mayroong paraan ang Kristiyano para manakawan ng Diyos. Paano yun? Yung tithes. Pag yung tithes po at offering mo, hindi yung binibigay sa Diyos, yun, tinakaw mo ng Diyos. Umanda ka naman, sabi sa sa Malakay chapter 3, na mayroon pong nakahandang sumpa at parusa ang Diyos sa mga Kristiyanong hindi nagbabalik ng bahagi ng Diyos na patawagin, ika po. And then in verse 22 and 23, di ba naman ang pinag-uusapan dito tungkol sa liwanag o tungkol sa single eye. Ang sabi po ng verse 23, but if thine, verse 22, the light of the body is the eye. Ang liwanag ng mata, ano po, ay nakadepende, ang liwanag ng katawan ay nakadepende sa mata. At ang sabi dito po, if therefore thine eye be single, kung ang mata mo ay nakatutok lang sa isa, sa patay dapat nakatutok. Siyempre sa Diyos. Kung sa Diyos ka lang nakatutok, tiyak na ang buong katawan mo ay puno ng liwanag. Puno ng mga bagay na maganda. Puno ng mga bagay na mabuti kasi Diyos ang tinignan mo. Ano po?
Yun ang sinasabi po sa verse 22, if therefore thine eye be single, thy whole body will be full of light. Look at verse 23. But if thine eye be evil, kailan nagiging masama ang mata mo? Sa iba ka na nakatingin. Ito tatandaan po ang Diyos ay sinusong Diyos. Ayaw niya ng karibal. Ayaw niya ng kaagaw sa pag-ibig mo sa Kanya. Kahit sa misis ka eh. Di ba? Ang asawa mo, ayaw niyang may minama ka ng iba. Pag nag-asawa ka, siguraduhin mo yan ha. Tama, Pastor Gas? Ito, pumpong ka naman. Talagang ganyan. Tinutulak ka na namin eh. Ikaw naman eh. Okay. Baka matula sa sorry ka. Okay, so kung ang mata mo ay masama, ano mangyayari sa katawan mo? Punong-puno naman ng kadiliman. Ano po? If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Concentrate mo ngayon tayo sa Matthew 6:33. Alam na yan. Ano sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His, and all these things shall be. O kanta ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ha! Okay. Ang choir. Alam niyo po, pag meron kayong Bible na King James po, at ito yung naka-red letter, ibig sabihin ito yung mga mismo mga salitang binitiwan ng ating Panginoong Yesu Cristo. And if you'll notice, kung ganyan ang Bible po ninyo, naka-red letter po ang Matthew 6:33. Kaya halos po yung verse 19 hanggang verse 34, nakapula. Hindi sila kung natin po na nung nag-publish po ng Bible na pinula. Talagang pinula sapagkat yan ay mismo salitang galing sa bibig ng ating Panginoon. At kung yan ay nilagay na nakapula, ibig sabihin, meron dinidiin, meron pinapahalagan, meron pinapadalang mensahe ang ating Panginoon. So therefore, the title of our message, let's put God first in everything. And this title is centered on Matthew 6:33. And this verse emphasizes na kinakailangan natin unahin ang Diyos sa ating buhay. In everything that we decide on. Lumapatid sa lahat ng desisyon na ating gagawin. Dapat kinukonsider mo muna ang Diyos kung payag siya. Kaya hirap po, kaya tayo nakakaproblema, nakakaloko-loko ang buhay. Hindi na natin isasaalang kung ano masasabi ng desisyon, masasabi ng Diyos sa ating mga desisyon eh. Hindi na tayo humihingi ng approval sa Kanya eh. In the first place, dapat i-maintindihan kung ano ang ating kalagayan. Sabi ng 1 Corinthians 6:19 and 20, know ye not that our body, 1 Corinthians 6:19 and 20, open your Bible po. Huwag niyo po kung gawing radyo, kayo po yung magbukas ng Bible while listening to me, Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, sabi, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which ye receive from God, and ye are not your own. Sabi ng verse 20, for ye are bought with a price. Kaya pagkat kayo binili sa isang halaga, kaya luwalhatian niyo ang Diyos sa glorify God in your body and in your spirit, which are what? God's. English tayo, God apostrophe S, meaning possessive, meaning pag-aari na ng Diyos ang bawat buhay natin. Ang ating katawan ng Espiritu ay hindi na natin pag-aari. It is bought with a price, and that is through the blood of Jesus Christ. Amen. Alam natin lahat na tayo po iligtas dahil sa tayo tinubos ng dugo ni Kristo. At dahil sa kanyang kamatayan, libing at pagkabuhay, tayo ay may pag-asa ng langit. John 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not but have everlasting life. Kaya ang kaligtasan ay hindi sa relihiyon, hindi sa mabuting gawa, hindi sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, hindi sa pagpakabuti, ito sa magitan ng pananampalataya. Kung kaya mo din lang iligtas ang iyong sarili sa magitan ng iyong gawa, di sinasabi hindi na kinailangan ng Diyos na magpadala ng tagapagligtas sa atin, kaya mo palang dali na sarili mo sa langit. But the very fact na ang Panginoon ay naipadala sa lupa at kinailangan sa magsakripisyo at kinailangan sa maparusahan ay sa kadahilan ng hindi natin kaya mga taong iligtas ang ating sarili sa impyerno. Kaya kinailangan natin ng isang tagapagligtas. And that is in the person of Jesus Christ. Kaya dahil sa ginawa ni Kristo, kamatayan, libing at pagkabuhay, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak sa impyerno, kundi siya mayroong buhay na walang. At masasabi natin langit tayo sapagkat mapanghahawakan natin ang pangako ng Diyos na kailanman hindi marunong magsinungaling sa atin. Amen po ba? If God is first in everything, kung ang Diyos talaga ang una sa buhay mo,
Ito, consider mo siya in everything that we decide on. Sa lahat ng ating decision. Number 2, in everything we plan on. Sa lahat ng ating plano. Hindi pwedeng inuunahan mo ang Diyos. You overstep God. No. Pag-aari ka na ng Diyos eh. Ang pag-aari kailanman hindi pwede masunod sa kanyang sarili. Diyos na ang masusunod sa iyo ngayon. Ngayon, pag ang ginawa mo, ang sarili mo sinusunod mo, huwag ka magtaka kung bakit ganyan ang kalalagayan ng iyong buhay. God should be first in everything that we decide on. God should be first in everything that we plan on. God should be first in everything that we try on. Lahat ng ating sinusubukan, dapat may permiso, may pahintulot ng Diyos. And fourthly, God should be first in everything that we go on. Sa lahat ng ating pinupuntuhan. You know, God cannot be ignored. Hindi siya pwedeng paliwalain sa lahat ng bagay. Minsan, iiyak-iyak ka. Kasalanan mo naman eh. Kasi kung ako munang hinanap mo, hindi ka na sana nasaktan. Hindi ka sana na-discuss ka. Hindi ka na sana na-disappoint. Hindi ka na sana nabigot. Hindi ka na sana hindi na sayang ang panahon mo at pagod. Kasi, hindi mo kasi natutunan ako ang iyong katagpuin bago ang anumang bagay. You know, our God is a responsible God. Naniniwala ba kayo ang Diyos isang responsabling Diyos? Now, if you compare God to all fathers, kung ikaw kumpara mo ang Diyos sa lahat ng Ama, God is the perfect example of a good and responsible Father. Siya po ang perfectong halimbawa ng isang mabuti at responsabling Ama. He cares, He provides for His children. Mag-amen nga ang mga anak ng Diyos? Anak tayo ng Diyos eh. Hindi tayo pwede pabayaan ng Diyos. Kaya tataka kayo kung bakit tumagal ako ng pagpastor ng 36 years. Alam niyo, buhay na sa pastor, mahirap po. Ha? Nandiyan ang pagod, hindi namin inaalintaan yung pagod. Kulang na nga kami sa tulog eh. Kaya laging sabi pa naman ng Facebook, pag kulang sa tulog, malapit na mamatay. Anong gagawin ko? Bahala ka lang. Kasi po, ako po, kung tatalingin niyo ako, sometimes, sa loob na sa linggo, ang inihahanda ko mensahe, ito. Lunes, by PI. Baptist, Landmark Baptist Campus. May Bible study pa sa kumpanya. Miyerkules, prayer meeting. Friday morning, fathers. Linggo ng umaga, Sunday school. Linggo ng umaga, preaching sa umaga. Pag may Lord's Supper, ako pa rin. Ilan yun? Paano maihahanda yun? Kaya sabi ng mga kasama ko sa church, hindi namin kaya yung ginagawa ng pastor. Paano mo nakakayanan? Isa lang ang sagot niyan, sa biyaya ng Diyos. Amen! Biyaya ng Diyos. Kung wala ang Diyos, hindi tayo makakatagal. Mga kapatid, siya'y nagmamalasakit, siya'y responsabling Diyos, siya'y nagkakalood. Kaya magkamalala, dating ang araw, makikita ko rin sa Pastor Jazz, lumalakas sa dambana, ikinakasal. Brad, 43 ka na. Huwag ka na masyadong juicy. Tama. 2 points. Ay, teka muna ha. Ano sabi nila? Put God first ha. Baka mamaya mawala kayo sa gawain. Laban ni Pacquiao at Barrios ngayon ha. Bahala nyo, di ko alam ha. May replay naman, Gorba. May replay naman. Pero paniwala ko dyan, Pacquiao yan. Pacquiao yan. Takot lang, madaldal si Barrios eh. Wala ka sa buhay mo. Hindi madaldal, lagi talo. Okay. In return, mga kapatid, we ought to learn to call upon Him. Kung gano'n pala ang Diyos, siya responsable, mapagmalasakit, nagpo-provide, dapat tayong matutong tumawag lagi sa Kanya, maniwala na ang Diyos ay natutuwa kapag lagi kang humingi sa Kanya. Kung iisipin na ang Diyos ay tao na parang panihingi naman ito, pahingi naman. Sa bagay, panihingi, una ka sa gawa, ay magagaling na ang Diyos. Puro ka hingi, puro naman ako bigay, wala ka namang ginagawa para sa akin. Dapat naman, tinatapatan mo yung blessing niya ng paglilingkod. Tama po ba? Ito na mga anak, magaling na sa hingi. Pag inuutusan, hindi na mahangilap. Yung sino rito? Teka, ito na naman. Sino rito mga bata ang nagliligpit ng hinigan pagkagising sa umaga? Taas ang kamay. Naman! Yan isang magligpit na pagsubok eh. Yung mga bata hindi marunong magligpit ng hinigan, ang gulo. You know, Jesus is our Lord.
Jesus ang ating Panginoon. Siya po ang ating shepherd, siya po ang ating tagapag-alaga. And He's also our Savior. Holy Spirit is our guide. That nagko-convict ng ating mga puso para gawin ang tama and warns us to what is wrong. And we all do this, mga kapatid. Gusto natin unahin ng Diyos sapagkat kung meron isang bagay na dapat mong inaalagaan, hindi ang relasyon mo sa iyong misis, hindi ang relasyon mo sa iyong magulang, hindi ang relasyon mo sa iyong asawa, hindi ang relasyon mo sa mga kaibigan mo at mga kamag-anak. Ang pinakamahalagang relasyon na dapat mong inaalagaan ay ang relasyon mo sa Diyos. Pag yan ang nasira, sira na lahat. All of your dreams, all of your aspirations in life, masisira kung kinalimutan mo ang Diyos sa buhay mo. Now, number one, realize these things. Number one, realize these things. Why are we to put God first in everything? Bakit ba ang Diyos ay dapat laging unahin sa lahat ng bagay? Let's admit, aminin natin ang katotohanan. Lahat tayo naghahangad ng tagumpay. We all this. Bakit nga naghahangad mag-iba tagumpay? Magugulat ako ngayon, ha? Anak ng pastor, magna cum laude. Woo! Yung isang umatil sa amin, nakagraduate ng accounting management, cum laude. Ha? Yung mga leaders sa church namin, ang mga backlog yan, mga honor student yan. Si Kuya Jerry mo, cum laude. Ako wala eh. Kahit laude lang. Loud lang, loud. Pero lahat tayo naghahangad na mag-iba tagumpay. Lahat tayo naghahangad ng peace in life. Alam mo, kahit na wala tayo masyadong pera, wala tayo masyadong karangyaan sa buhay, yung magkaroon ka na ng peace of mind, ano po? Malaking bagay na yan, ano? Kaya nga sabi nila, health is, ang kalusugan ay kayamanan. At paano ka nagkakaroon ng magandang kalusugan? When you have peace of mind. Ano po? Lahat tayo naghahangad ng solusyon sa lahat ng ating problema. Sino rito may mga problema? Bang gagaling nyo, wala kayong problema. Taas ng mga may problema. Huwag kayo sinungaling kayo pag sinabi nyo walang problema. Sa mundo, lagi may problema. Amen? John 16:33, in the world ye shall have what? Tribulations. But be of good cheer. Ano sabi ng Panginoon? But be of good cheer. I have overcome the world. Sa akin na daig ang mundo. Lahat tayo naghahangad maging malakas. Alam nyo, ayos-ayos lang ako, ha? Nananakit ng bewa ko. Scoliosis po. Ano po? Meron akong spondylosis. Arthritis sa may ilang dito. Ano po? Meron akong gout arthritis. Eh, ang sarap kumain. Bawal po ang sa gout arthritis ang overweight. Ano po? Kaya pinapapayat ako. Kaya lang hirap mamayat. madali pag tumaba, mahirap mamayat. At saka acidic po ako. Sira na ang aking digestion, yung pagtunaw. Ginagawa ko naman lahat. Kain na ng pipino, kain na ng pinya, kain na ng avocado, inom pa ng barley grass powder, kain pa ng Australian. 6 na klase iniinom ko. Inom pa ako ng lemon, lahat na. Wala eh. Yaya. Basta sinisikap ko. Exercise, lahat na ginagawa ko. Para maging fit. Lahat tayo gusto maging malakas. Lahat tayo gusto natin maging ligtas. Lahat tayo gusto natin maging mabunga sa gawain ng Diyos. Lahat tayo gusto ng pagkapala. Sino gusto ng pagkapala? Amen! Sinungaling ka pag ayaw mo sabihin, ayaw mo ng pagkapala. But the truth is, wala tayong kakayanan ng mga Kristiyano sapat na karunungan para maabot ang lahat ng ito. You know why? You know why? Hindi tayo perfect. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo kulang sa disiplina. Yun ang problema, kaya hindi mamayot eh. Walang disiplina. Alam ng bawal, kakainin pa. Tapos pagtataka, bakit mataas ang tugo? Kasalanan mo. Okay. Ha? Pangapat, limitado tayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, kulang tayo. Pero hindi kulang-kulang, ha? Kulang lang, pero hindi kulang-kulang, ha? O kulang. At kahit paano, hindi natin alam ang future. We don't know the future. But one thing is for sure and napakaganda. God is all-knowing. Amen? And Diyos, He knows the past, He knows the present, and He knows what? The future. God is all-knowing. God is all-wise. God is all-powerful. God is faithful. And there's no one, walang sino man akong kilala
na pwede magmalasakit sa iyo at pwede magtiyaga sa atin other than God. Amen po ba? Ang tao magtsatsaga ba sa atin? Ang tao may hangganan din ang pasensya. Tama ba? Ang magulang nga nahangganan ng pasensya eh. Ako'y 62 na ho. Alam niyo naman, nasa niyo ba yung mga kasama kong senior dyan? Taas ang mga senior. Senior, may discount na. Okay. Ayan. Kaya gusto nyo sa inyo sumama sa amin. May discount. Kaya alagaan nyo kami, ha? Okay. Magaling lang kayo sa hingi. Okay. Senior. Pero senior, siyempre, may isinapasensya natin. Ano? Madali na tayong magalit. Tayo ay onion skin, balat, sibuyas. Tayo ay matampuhin, mapaghanap. Inaasahan ko na yan eh. Ha? Kasi sa December, lolo na ako eh. Lolo na. Ha? Nagpa-practice na. Kaya kailangan maging malakas. Hindi makakahabol sa apo. But you know what? All these things, lahat ng ating worry sa buhay na ito, lahat ng ating kahinat, kakulangan, ay mababaliwala o hindi dapat maging itong baggage o pabigat sa atin kung natuto sana tayo noon pa na ilagay ang Diyos ng nauna sa ating buhay. Because He has all the power and ability to help us. He has all the reasons to help us. Nasa Diyos lahat ang dahilan para tayo tulungan. Anak na tayo eh. Lingkod na tayo eh. Tagasunod na tayo at hindi maaaring masira ang kanyang pangako sa atin because ang Diyos ay nagmamahal sa atin. First Corinthians, sabi ng Joshua 1:8. Alam niyo yung Joshua 1:8? Nakulit natin na, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt what? Meditate therein day and that thou mayest observe to do all things that is written therein. And then thou shalt make thy way. Yun. Ano ba sa Tagalog yun? Ang kanyang pagiginawain ang iyong lakad. And thou shalt have good. Ang ganda naman. 1 Corinthians 15:57-58. Naging tema niyo dun sa inyo, Brad? Sa inyong place niyo, na kulay violet, na parang paboritong ube. Ano? Ayan. Ito, di ba? But thanks be to God which given us victory through our Lord. Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa magitan ng Kristo. Therefore, my beloved brethren, be you what? Steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in. Number 2. First, nakita natin that the things that we should realize. And second, what are the reactions to be taken? Kung ganyan pala ang ating kalagayan, hindi natin kayang maging achiever kung walang tulong ng Diyos, kung hindi magiging una ang Diyos. Then therefore, here are the following things na dapat mong ginagawa. Kung talagang desidido ka unahin ng Diyos. Are you decided to put God first? Amen. Desidido ba kayong gawing una ang Diyos? Amen. Then hear me now. Letter A. We should learn to depend on God. Verse 24 to 26. No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Yung mammon dito, hindi pagkain ha. Double M to. Ang pagkain, isa lang. O, every lang. So, naglalaway ka na naman. Okay. So, ang ibig sabihin, pag sinabing mammon, kayamanan, hindi tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon. Kasi may dalawang pinapanginoon ng tao sa mundo. Ang isa ay Diyos at ang isa ay ano po? Kaya yung mga Kristiyano, hindi matagpuan ng linggo, ang kanilang Diyos, kayamanan. Kaya hindi makapagtay sa offering dahil ang Diyos nila ay kayamanan. For the love of money is the root of all. Mag-iingat ka. Ang pera, kailangan, pero ang pera ay hindi minamahal. Ang minamahal, yung nagbigay, hindi yung binigay. Ang minamahal, yung naglikha at hindi yung nilikha. Ang minamahal ay yung supplier at hindi yung supply. Do you understand that? Na lahat ng meron tayo, hindi natin pag-aari. We are not the owners, but rather we are just the managers. Tayo yung tagapangasiwa ng lahat ng meron tayo. At siguraduhin mo, kapag pinagpala ka ng Diyos, makita ng Diyos na ikay tapat na ano? Katiwala. Kaya sabi ng verse 25, therefore, I say unto you, take no thought for your life. Ano mo sa Tagalog nun? Huwag ang mga balisa sa iyong buhay. Kung ang Panginoon ay hindi mo ginawang Panginoon ng iyong buhay, hindi siya ang iyong minahal. Ganito ang dapat ang trend, ha? Sa Panginoon, una ang dapat gawin, pagtiwalaan. Makinig kayo mga binata.
Una, sa tao, dapat una, pagtitiwala mo na. Di ba bro? Oh. Pangalawa, saka iiral yung love. Pag meron kang pagtitiwala, meron kang love, saka ka magsaserve. Hindi muna serve. Hindi magyayari. Walang magandang service kung walang tiwala. Pag tiwalaan mo muna ang Diyos, mahalin mo ang Diyos, saka mo paglingkuran. Yun ang nakita ko sa Matthew 6:24. Tignan nyo maigi ang Matthew 6:24. You cannot serve two masters. Ang isa'y kakamuhan, ang isa'y mamahalin, ang isa'y tatanganan, ang isa'y pababayaan. So therefore, there are three things, three verbs na i-emphasize dito. Serve, love, and trust. Ano na muna? Trust muna. Dapat tayo ititiwala sa Diyos. Hindi ba lahat tayo, bago tayo nakakilala kay Kristo, para tayo maligtas, anong ginawa natin? Tayong lahat na nampalataya. Amen po ba? At mula sa araw na yun, dapat tayo mamuhay sa pananaw. But we should walk by faith and not by what? Galatians 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I live by the faith of the Son of God, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. And the just, si just. And the just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Now, bakit sa pananampalataya? Kasi gusto ng Diyos sa lahat ng bagay, siya ang nabibigay ng parangal. Huwag mo nang asamin maging bida. Ay, pag yan ang inasam mo, hindi put God first in everything yan. Lagi ang Diyos sa lahat ng bagay, siya ang bida. Kaya ka nakatapos dahil sa Diyos. Kaya ka kumakain dahil sa Diyos. Gumaling ka dahil sa Diyos. Kaya ka nasa gaway dahil sa Diyos. Amen. Now, take no thought for your life. For what you shall eat, you shall drink. Nor yet for your body, what you shall put on. Tatlong bagay na emphasize dito. Kakainin. Diba sa 30-31 yun? Ano ating inaalala lagi? Kakainin, iinumin, at ano po? Darating. Salamat ha, binigyan yung regalos si Pastor Jas. Tapos nakasalamin banggo. Lalong pogi. Bola na yan. Laki-laki mo nga ito. Listen, sadya naman lahat tayo may needs. Noon, yan ang needs, yung kakain, iinom, darating. Yan ang ba ang needs ngayon? Pambayad sa internet, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, may hinuhulugan pa. Ang Kristiyano, maraming hinuhulugan pa. May Shopee pa, may Lazada pa. Ay, naku, ang dami. Pag nag-asawa ka, Brad, grabe. Hindi naman kontento sa isang sandals, gusto may katerno pa. Hindi ka naman babae. O, sige. Okay. Siyempre ako baliktad kami ng business ko eh. Ako ganon, siya ganon. Ano ba, ako ganon eh. Masinong, kasi accounting graduate ako eh, di ba? So lahat naka-budget. Ayaw niya naman. Lahat naka-atado yun. Ano po? Una mo rin sa Panginoon, pangalawa sa bagay. Nakaplano lahat. Okay. So, therefore, I say to you, huwag ka mag-alala sa iyong kakainin, iinumin din. Look at verse 26. Behold, the fowls of the air, for they sow not. Saan ka nakakita ng ibon na namasukan? Nagpasa ng resume. Saka ng ibon na nagtapos ng kolehiyo para mamasukan. Meron ka ba natin ibon nag-overnight, nag-shifting, 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6. Yun ang shifting sa Manila. 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6. Yun ang trabaho ng tatay ko eh. Sa kumpanya ng Betchin po, sa Aji Nomoto. Kaya ako'y laking Betchin. Pero buhay pa. Betchin na toyo. Yan po. Yan ang pinanghanap buhay po ng tatay ko sa amin. Kaya biyaya ng Diyos kami, 5 po. Tapos sa kolegyo lahat. Biyaya ng Diyos. High school graduate lang si Itay. Pero dahil sa pagtitiwala at pagtatapat sa Diyos, ang Diyos po ay hindi nagkulang sa aming pamilya. That's God's testimony sa aming buhay. So therefore, ano sinasabi ng Diyos? Pag pinahalaga mo yung paglilingkod, hindi mo kailangan alalahanin ang iyong kakainin, iinumin, at darating. May dati na pagkain. May darating na pang yung inumin. And ngayon, hindi lang tubig ang iniinom natin. Meron tayong iniinom na gamot. Sino ito may maintenance? Hinyo! May maintenance na. Pero ako po, biyaya ng Diyos, wala pa akong maintenance. Wala pa. At malapit na. Pagka tumatanda ka na, wala ka talaga gawin. Pag sunod-sunod na raw ang blood pressure mo ay nasa 140, ganyan po, you got to see a doctor para magpa-take ka na.
Ano ba, ano mo? Amlodipine? Losartan? Hindi na lang naman talaga. Kapatid, ang buhay natin puno-puno ng worry. At yan ang nagpapahina sa atin at naging nila kahit hindi makatulog. Maraming insomnia, hindi makatulog. You know why? Problems. At ang problems na always sa depression. Pero mapatid, kung natutunan mo sana ang inuna ang Panginoon, wala kang depression ngayon. Ha? Meron ka ngayon rejoicing. Meron ka ngayon fruitfulness. Meron ka ngayon happiness sa Diyos. Let's learn to trust God. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all, and lean not unto thine own. In all thy ways what? And He shall direct thy. That's my life verse. Yun ang buhay ko. Magtiwala sa Panginoon ng buong puso, at huwag kang manangan sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya, tawagan siya. Sa lahat ng lakad mo, kilalanin mo, tawagan siya. Kagaya dito, nagpe-pray ako. Buti dito, sa kanya magpe-preach. Doon sa dantist place, buti dito. Hindi na ba sinabi sa akin? Pero malaking hinala ko dito. Alam nga namang mag-rent sila ng 2 beses. Tama nga. Kaya tawag na ng tawag habang nagdadrive po. Pero iyaya rin Diyos, sakto naman ako. Ko. Sabi na Panginoon, all thy ways acknowledge Him. And He shall direct thy paths. In doing so, kapatid, masarap po talagang unahin ng Diyos. Masarap po talagang pagtiwalaan ng Diyos. Alam mo ba bakit? Dito mo maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaawaan, ang kanyang biyaya, at katapatan. Hindi katulad ng nagtiwala ka sa sarili mo. Hindi ka na umasa sa Diyos. Hindi ka na lumapit sa Diyos. Wala kang makikita ang miracle. Miracle only takes place kapag ang Diyos ay kinasahan mo, pinagtiwalaan, at hiningan mo ng tulong. You see, our faith increases as we put God first. Amen? Yan ang advantage of putting God first. Yung pananampalataya mo, umangat, it levels up, it upgrades. Ano po? God's promises is obviously seen. Madaling nakikita katupang ng mga pangako ng Diyos dahil inuna mo siya. Di ba? And there will be spiritual growth. Di ba lahat tayo? 2 Peter 3:18, but grow in grace. Nga, kung sabi niya, but grow in and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forevermore. Amen. And if our efforts are not done with faith, God is not glorified. Remember Hebrews 11:6? For without faith, it's impossible to what? Tandaan yung Hebrews 11:6. Very important. Ulitin natin. Hebrews 11:6. Again. For without faith, it's impossible to please Him. For he that cometh to God must believe what? That He is. And for that He is a rewarder of them what? That diligently seek Him. Ano yung diligently seek Him? Magaling sa paluhan. Alam mo, kung talagang interesado kang pagpalangin ka, huwag mong tigilan manalangin. Men ought always to pray and not to what? And not to think. Number 1, learn to depend on God. Second, learn to be devoted in loving God. Do you love God? Mahal niyo ba ang Diyos? Matthew 6:24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and what? And love the other. Do you love God? Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and in all your strength. Pati ang iyong kalakasan. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:14, ano sabi niya? For the love of Christ. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo pumipilit sa akin. Minsan pagod ka na, no? Sabado pa lang. Puyat. Kaya minsan pag-linggo ng umaga, nalilate ka. Kasi pagod ka na sa trabaho. Marami kang inasikaso. Pero bakit nagsisimba ka pa rin? Bakit sa kabila ng marami kang pagod, marami kang iniisip, marami kang problema, marami kang pinagdadala, marami kang dalayan sa buhay, bakit nagsisimba ka? Mahal mo ang Panginoon eh! Tama po ba? Sapat ang pag-ibig ni Kristo pumipilit sa akin. Because He does judge that if one died for all, then we're all dead. Di ba ganun sa buhay ng asawa? Hindi natin pwede ireklamo pagod tayo eh. Pag kailangan tayo ng ating mga anak, talagang gagawa ka. Ha? Ako na tutor, ako na hatid, ako na pakain, lahat na. Ha? Pagka nagkaroon ka ng anak, matututo ka magpakain ng kanang kaliwa. Kaya mo yun? Papakain sa kanan, papakain sa kaliwa. Lahat na. Pero hindi ako nagreklamo. Walang nagmamahal na nagreklamo. Tama ba? Nagmamahal eh. Ikaw ba nagmamahal? Hindi ka nagreklamo? Kasi okay. Kaya mga mister ngayon, yung lahat ng hindi ayaw ng misis gawin, ginagawa namin. Diba? Ganun lang yun eh. Wala tayong magagawa eh.
Sabi ni Mrs. Kaya ang Mrs. ko, Kemis. Anong Kemis? Kemisis. Listen, alam mo, loving God. Malaking bagay po ang pag-ibig sa Diyos. Dahil sa pag-ibig, mga kapatid, marami kang magagawang best at kawili-wili sa harap ng Diyos. It's letter C. You should learn to be dedicated in serving God, especially. Dedicated. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, ayusin mo paglilingkod. Tingnan nyo, pagka buong puso yung paglilingkod, ang galing mo kumanta ng bata. Asan yung batang yun? Yan yun? Hindi na. Mamaya, may utang ako si ice cream. Maghanap ng ice cream. Ako yun. Yeah. Siguro pag naging lolo ko, ganyan ako, no? Excited na, excited na. Listen, pagdating sa paglilingkod, dapat po inaayos natin ito. Sabi lang nga, we are to serve God. Sabi po ng Matthew 6:24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Sino ba dapat ang pinaglilingkuran? Diyos kayamanan? Diyos. Kaya kailanman, hindi kayamanan ang ating pinaglilingkuran. And that is why Matthew 6:19 hanggang verse 23 po, ang in-emphasize nga po is putting God first. Now, in serving God, na-explain na po yun. Colossians 3:24. Here's another wonderful verse in Colossians 3:23 and 24. Pagdating sa paglilingkod. Did you know na sa paglilingkod sa Diyos, dapat gawin ito ng buong puso? Dapat ba sa lahat ng gagawin mo, buong puso? Pag naghugas ng pinggan, buong puso. Walang basag. Malinis. Pag naglaba ka ng buong puso at may pag-ibig, anong nangyari? Ha? Malinis, mabango. Kapag nagplansya ka, walang sunog. Pag naglinis, malinis talaga. Luto, masarap ang kalabasan. Pero pag hindi mo ginawa ng galing sa puso, ang yung ginagawa para sa Panginoon, pangit ang kalabasan. Hilaw, sunog, marumi, mabaho, masama lasa. Hindi nagmamahal eh. Pero pag ginawa mo lahat ng galing sa puso, yun ang gusto ng Diyos. Lahat ng gagawin mo, galing sa puso, hindi sapilitan, kundi buong puso. Amen? Look at verse 24. Kaya sabi ng Panginoon, knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of inheritance. For ye serve what? Alam mo, pag pinaglingkod mo ang Diyos na buong puso, meron kang reward. Meron kang gantimpala. Huwag ka mainit. Ito pala po. Pag tumulong ka sa kapwa mo tao, huwag lagi maghihintay ng kapalit. At isasabi ng Bible, ang ginawa ng kanan ay huwag dapat ipinapaalam saan? Sa ginawa ng kanan. Huwag mo yung binobroadcast ang lahat mong ginawang kabutihan sa church. Pastor, ang laki na ng mga binibigay ko. Dapat count your blessing, hindi count what you get. Tsaka isa pa, huwag ka magpipila ng trabaho sa church. Pastor, ako na ito, lagi mo kinuto, ako. Sa natangayon ng nanay ko, yung binibilang namin ng trabaho sa bahay. Totoo na talagang galit ako sa mga kapatid ko. Nakakalamang sila. Lagi ako inutusan. Bakit? Masunurin ka. Wala nga problema eh. Lagi naman ako. Lagi na ako. Ayaw mo naman masunurin. Pero hindi. Bakit yun? Pero pagkat bandang huli, yung mga masusunurin, yun ang pinagtitiwalaan ng magulang. Amen. Yun ang nakakamit po ng malaking gantimpala sa aking magulang. Kaya, nag-binusin po ako, talaga hindi ako matiis. Ang anak makakatiis sa magulang, pero walang magulang na ano po, nakakatiis saan? Sa anak. Totoo ba yun? Kaya ganyan ng Diyos. Hindi tayo matitiis ng Diyos. Maaaring matiis natin siya, pero kailanman hindi tayo matitiis ng Diyos. Look at Galatians 1:10. And remember, pag naglingkod ka sa Panginoon, you should not be a man pleaser, but you should be a God pleaser. Kaya ka naglilingkod para ang Diyos ang papurihan mo. Hindi pahangain ang tao. Hindi ka nag-i-special number para palakpakan, yeah, ang galing! No. Talagang humangalap mo sa bata. Alam mo, hangalap mo sa bata, hindi yung boses. Memory. Para makabisa niyo yung boom piece na yun. Memory. Hindi lahat ng bata mauungo sa memorization. Wala pang mount kayo. Kaya tayo magsosolo sa pastor kasi. Okay. Sabi ng Galatians 1:10, for do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I please men, I should not be what? The servant of Christ. Matthew 25:20-21. Ito sa parable of the talents. Hindi ko makalimutan ito. Look at this. Nandiyan ba kayo? Nakikinig pa ba kayo?
Matthew 25:20-21. And so he that had received 5 talents came and what? And brought other 5 talents, and saying, Lord, that deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents. Verse 21. Sabayin nga ako sa verse 21. Ready? Read. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful. Thou hast been faithful over what? I will make thee what? Ruler over many things. Enter thou into the what? Into the joy of the Lord. Alam niyo ang bunga ng pagkinig ko, nagaling sa puso? Promotion. Pagtaas ng posisyon sa trabaho. Pag tumaas ang posisyon sa trabaho, pagtaas din ng ano? Sweldo. Pero pakinggan niyo to. With blessings comes with great responsibility. Pag malaki ang biyayang tinatanggap mo, malaking responsibilidad. Nung una, kaya mo magbigay na maliit kasi maliit na tinatanggap mo. Paano kung 100,000 na tinatanggap mo? Magkano tayo sa 10,000? May bibigyan mo kaya 10,000? Eh paano kung kalahating milyon ang tinatanggap mo buwan-buwan? Wow! Ha? Ha? 50,000 yun. Eh paano kung 1 million? Napapasin ba kung bakit palaki ng palaki? Dahil nakikita ng Diyos tapat, naging tapat ka sa maliit, ano pagkakatiwala ka ng Diyos din sa malaki. Kahit sa kumpanya ganyan, yung napagkatiwalaan ng sa mababang bagay, isang araw pinopromote. Yun ang nangyari sa mga kasamahan ng aking kasama doon sa Dasmariñas na logistics. Yung mga dati pahinanti lang, ngayon mga manager na ng kumpanya. Bakit? Nakitang si karapat dapat pagkatiwalaan sa kaunti, ngayon mas lalong maayos siya kung siya gawing manager. Letter B, depart from worry. Depart from worry. If you put God first, kung ang Diyos ay uunahin, sisikabi mong unahin sa lahat ng bagay, aalisin mo na ang worry. May natutulong ba ang pag-aalala? May natutulong ba yung lagi iniisip yung problema? Kaya ni Matthew 6:34. Ano sabi ng Matthew 6:34? Ano sabi sa Matthew 6:34? Would you open your Bible please to Matthew chapter 6 verse 34? Naintindihan niyo ba yun? Take therefore, so if you put God first in verse 33, look at verse 34. Take therefore no thought for, wag mong isipin ang araw ng bukas. For the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the what? Araw-araw may mga bagong problema pumapasok. Tama po ba? Huwag mo munang iniisip ang problema bukas. Isipin mo muna ang problema ngayon. One step at a time. One problem at a time. Ano kaya gagawin bukas? Kung ano problema hindi mo dumarating. Ipag-pray mo muna yun ngayon. Bukas. Maganda po yung araw-araw meron kang pinag-pray. Kasi ang gusto ng Diyos, lagi ka nag-pray. Lagi kang umangas sa Kanya. Nag-train kang laging tumawag at magtiwala sa Kanya magagawa. Depart from worry. 1 Peter 5:7. Ano sabi ng 1 Peter 5:7? Cast all your cares upon Him. Only what? For He careth for you. Sa Matthew 6, maraming comparison ginawa ang Diyos. Una sa ibon. Di ba? Look at the fowls of the air. Ang galing naman yung expression ng Diyos. Thank you po. Hindi pa kayo ulang. Ano po? So, yung sabihin po, hindi niya bang ibon sa parang? Hindi sila nagtatrabaho, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani. And yet, sila pinapakain ng inyong ano po, makalangit na Ama. Kaano ba kayo, hindi ba kayo higit na mas mahalaga sa mga ibon kumpara sa, mahalaga, di ba mas mahalaga kayo sa ibon na aking pinapakain? Kung ibon niya, napapakain, ikaw pa. Sino kayo mas mahalaga? Ibon tayo. Tayo, maging sa lahat ng bagay po sa damit and everything po. Letter E and the last. Let us learn to decide right. Seek His kingdom and His righteousness first from now on. Sabi ng Bible, but seek ye first, verse 33, but seek ye first what? The kingdom of God. Kung may kingdom, merong king. Sinong king ng kingdom nito? Jesus Christ, because He is the King of kings and the Lord of lords. At kung si Kristo yung king, ano dapat gawin sa hari? Dapat siya yung sumusunod. But seek ye first the kingdom. Hanapin muna ni pagharian nino po ng Diyos and His what? And His righteousness. Righteousness represents His commandments. Righteousness represents His will. Righteousness represents His work. Kaya kapag ang Diyos ay hari sa iyong buhay, hindi mahirap sa iyong sumuporta at maging bahagi sa gawain ng Diyos. Kapatid, huwag kang matuwa kung upo tayo lang sa church. Naging member ka ba? Parang upo tayo. Upo tayo, tawa. Nasa tahimik. Bye-bye. Uwi na. No.
Kaya tayo naging member sa church upang maging katuwang sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Matuwa ka kapag meron kang bahagi sa gawain ng Diyos. Ano po? Ito may naglilinis, ito may nagluluto, ito may nag-a-usher. Ang maganda, may bahagi ka. Kasi ang church ay katulad ng katawan. Ang lahat ng sangkap ng ating katawan ay kanya-kanyang function. Anong function ng mata? Tumingin. Anong function ng tenga? Makinig. Anong function ng dila? Paglasa. Anong function ng bibig natin? Magsalita. Anong function ng kamay? Ha? Humipo. Lahat yan mayroong kanya-kanyang gamit. At lahat ng Kristiyano na naging member ng church ay may kanya-kanyang gamit ang Diyos. Ngayon, sa inyong paglilingkod at pagiging una ang Diyos sa iyong ating buhay, anong kapalit? And all these things shall be added unto you. Last point, the reward expected. Ano ang inaasamang gantimpala pag inuuna mo ang Diyos? Meron kayang gantimpala pag if you put God first? Oh, number 1, or letter A. Expect to have provision of our needs. Ulit tayo ulit. But seek you first the kingdom of God and His. Mag-memorize na. And all these things shall be what? Ha? Kaya si Pastor Josh, hindi imposible ibigay ng Diyos ang hiling ng kanyang puso. Yeah? Kasi nga, inuuna niya ang Diyos eh. Lord, busy ako, Pastor. Sige, paunahin ko ang Diyos. Bahala na ang Diyos kung kailan. Tama? Basta pinagpe-pray ko. Tama po ba? Kapag inuna mo ang Diyos, lahat ng iyong kinakailangan na ikaya, provide ng Diyos. Psalm 37, paborito ko, verse 23 to 27. The steps of a good man are, tinan nyo, guhin na niya sa Bible, ang ganda po. Psalm 37, verse 23 to 26. The steps of a good man are ordered by the Lord. Siguraduhin mo lahat ng iyong galaw ay naayos sa kalooban ng and He delighted in His way. Siguraduhin mo naman kapag sinusunod mo ang Diyos, masaya ka. Ay may masaya? Ay may masaya nasa simbahan kayo ng Panginoon? Dapat lahat ginagawa, hindi lang may love, kundi masaya. 24. Though he fall, he shall not be what? Utterly cast down. For the Lord will uphold him in His hand. Kahit anong sikap natin maging matibay at malakas, there will come a time lang sa Kristiyano sa paglilingkod, bumabagsak, nangihina. Pero tandaan niyo po ito, dahil sa iyong pagiging matapat at masunurin sa Panginoon, hindi hayaan ng Panginoon na ikay lugmok habang buhay. Siya mismo ang magbabangon sa iyo mula sa pagkakalugmok. Amen po ba? Amen. Look at verse 25. I have been young. Yeah, masasabi na natin yan, mga senior, I have been young noon. And now I'm old. Aray ko, ang sakit ha? And now I'm old. Yet have I not seen what? The righteous forsaken, nor his seed begging. Tandaan niyo ito. Sa matagal mong paglilingkod, katulad ko po, naniniwala ko, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi niya hayaan ang mga matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang mga lingkod ay manglimos ng tinapay. Sawa na ako sa mga panahon. Lagi mo naghihintay na may magbibigay sa akin. Alam niyo, pangarap ko na mga yun, sana naman ako'y dalhin ng Panginoon sa gusto ng Panginoon, tignan ko. Masarap mangarap nung ikaw ay hindi laging tanggap. Ano magandang tayo? Yung natanggap o nagbibigay? Anong gusto mo? Ikaw yung dinadalaw sa ospital? Ha? O ikaw yung nasa ospital? Ako yung dinadalaw. Sabi ng isang pastor, anong gusto mo? Ikaw yung pinag-aabuluyan? O ikaw yung nag-aabuloy? Mas maganda tayo na nagbibigay kaysa po? Kaysa binibigyan. Alam mo bakit? Dahil yung nagbibigyan, ibig sabihin mag-ending nga rito, gustong pagpalain ng Diyos? Kaya tayo gusto pagpalain ng Diyos. And if God blesses you, promise mo naman that you will be a giver, not a what? A receiver. Tama ba ba? God blesses so that you can give. Hindi ka pinagpala so that you can be selfish. Sa lahat ng ayaw ng Diyos, selfish. Kasi ang Diyos hindi makasarili. Hindi siya madamot. Ang Diyos ay giver. Amen ba ba? For God so loved the world that He gave His only because it's more blessed to give than to receive. Diba? Hindi na siya sabi ng Bible? And then verse 26. He is ever merciful and lending. Lagi ba nagpapahiram ang Diyos sa atin? O buhay ka ngayon. Di ba hiram yan? Italino, hiram yan. Asawa, hiram yan. Anak, hiram yan. Di ba? Lahat ng meron tayo, hiram. Makita ka ng Diyos na marunong mag-ingat sa hiniram.
para yung hiniraman patuloy kang kahiranin. Tama po ba ako? Pakinggan yung logic, ha? Look at verse 27. Verse 26. He's ever merciful and lendeth, and his seed is inaasahan ko kahit patay na ako, yung pagkapala na hanggang sa aking kaapu-apuhan. Tandaan nyo, pag naging tapat tayo, hanggang sa kaapu-apuhan, ang biyaya ng Diyos ay isasagay. Ang mahalaga, yung mismong pinagsimulan ay naging tapat sa Diyos. Kaya hindi ko inaalala ang magiging katayuan ng aking mga anak. Kasi sinikap ko talaga maging tapat sa ating Diyos. Look at verse 27. Depart from evil and do good and dwell forevermore. Letter B. First, we have the provision of our needs. Second, we are now in the proper position to please Jesus as our true master and God. Matthew 6:24. You can sabi, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will hold to the one, despise the other. He cannot serve God and what? Hindi ka pwede maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kapag ginawa mong si Kristo ay iyong Panginoon, siya ang iyong master, siya ang iyong sinusunod, nasa tama ka ng kalagayan. And if you're in the proper position, you're serving the Lord, at ang Diyos ang iyong uuna sa iyong buhay, you are in the proper position to be blessed by God. Letter C. Isa pang magandang bagay na nakita ko, the reward ng Diyos. Bukod sa provision, proper position, peaceful life. Isaiah 26. Ang ganda ng verse natin. Sabi mo na Isaiah 26 verse 3. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is what? Is stayed with me, because he trusted in me. Tagalog, iyong iingatan ng perfect na kapayapaan na ang pag-iisip ay nakanino? Nasa Diyos. Sapagkat siya'y nagtitiwala sa Panginoon. And last, no more. Okay. Tama, sana hindi ako masyado mahaba. Letter D. Sa pamagandang blessing po, in putting God first, you will have a protected and prevailing life from God. You will have a protected and prevailing life from God. Ika'y magkakamit isang protektado o iniingatan at matagumpay na buhay. Romans 8:36-39. Romans chapter 8 verse 36-39. Kung nariyan na kayo, let's all say amen. Romans 8:36-39. As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Alam niyo ba ang buhay natin bilang Kristiyano? Yung pangalan. Sa paglilingkod at pagtatapat natin sa Diyos, mayroong galit. Sino nagagalit sa atin pag tayo nagtatapat at naglilingkod sa Diyos? Satan. Satan. And because Satan is angry at us dahil sa ating paglilingkod at pagtatapat sa Diyos, beware na ang buhay natin nasa pangalan. Verse 37, but nay, in all these things we are more than what? Conquerors through Him that loves us. Alam nyo, kahit nanganganib ang mga buhay natin laban kay Satanas, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil si Kristo ang ating inuna, umasa ka, iingatan ka. Look at the next verses, 38. For I am persuaded, pwede ba sabayin niyo ako sa 38, 39? Ready? Read. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from which is in Christ Jesus. Kailanman hindi po magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil nagtapat ka, alam mo regalo ng Diyos, ingatan ka niya. Bibigyan ka niya ng tagumpay. Sa pagtatapos po. Sa lahat ng ating mga tinalakay ngayon, masasabi natin na ang paglalagay sa Diyos, nauna sa lahat ng bagay sa ating buhay. Ang siyang susi upang tayo maging matagumpay at mapayapa at maayos sa ating buhay Kristiyano. Ang pagkahiwalay sa Panginoon, apart from the Lord, we can do what? We can do nothing. But with the Lord, we can do a lot of things. Mga kapatid sa Panginoon, Jesus Christ, Bible Baptist Church, let's put God first. Amen. Sabihin ko sa inyo, lahat ng problema ang susunod. Lahat ng sakit, magagabot ng Diyos. Put God first. Heavenly Father, salamat po
Sana ay bahagi ngayon pong umaga. Gumawa ka po sa buhay ng pastor, ng mga leaders, ng mga members ng Jesus Christ Bible Baptist Church. Mahirap ang gawain mo, Panginoon. Maraming pangailangan. Maraming sakripisyo. Pero alam po namin, Panginoon, kung ang buong iglesia ay magsisikap po na gawin kang mahalaga, gawin ka nilang top priority, gawin kang una sa lahat ng bagay. God, I believe, walang pangailangan na hindi mapupunan. Walang gawain na hindi magtatagumpay. Walang problema na hindi malulutas. Walang pangarap na hindi maabot. Dahil natuto ang Jesus Christ Bible Baptist Church Brethren na ikaw ay unahin. Habang ang lahat po ay nakayukot, nakatikit, lahat po ay, ito bang daan-daan tayong tumayo sa oras na ito, sa souls na yan. Nais ko pong unahin muna po ang mga kung may bisita po ngayong umaga. Mga bisita namin ngayong umaga. Ang Jesus Christ Bible Baptist Church po ay hindi nagliligtas. Hindi po ito ang kailangan mo upang ikay mapapunta sa langit. Pero ang Biblia ay maliwanag sa John 14:6 na si Jesus Christ po ang the way, the truth, and the life. At walang makakarating po sa kalangitan kundi sa magitan po ni Jesus. Sabi po ng John 3:16, kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa lipunan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kung sa tinatawag na impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Habang ang lahat po ay nakayubot na kapatid, hindi ko po kung sino po dito ang hindi pa po tiyak sa langit ang punta kapag namatay. Kung hindi pa po tiyak, kaibigan o mga kaibigan, nais natin tulungan po kayo. Ang aming paanyaya na tanggapin niyo si Kristo ay hindi po para magpalit kayo ng relihiyon, kundi para tayo po magkaroon ng relasyon at ng katiyakan ng pagpunta sa karay ng langit sa magitan ng pagsampatid at pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Sino po rito ang magtataas na kamay, Pastor? Gusto ko pong tanggapin si Kristo. Gusto ko makatiyak ng pagpunta sa langit ngayong umaga. Makikitaas po ng kanang kamay, nais po namin kayong ipanalangin. Meron po ba? Meron isa doon. Meron pa po ba na hindi pa po sa isang dalawa po? Meron po isa po nagtaas ng kamay, hindi pa po tiyak sa langit ang punta. Meron pa po dito sa aking gawing kanan, meron pa po ba? Pastor, pakitingnan lang po, meron po dalawa doon. Dito po, meron pong gusto tumanggap kay Kristo, hindi pa po tiyak sa langit ang punta kapag namatay. Meron po ba? May tatlo na po. Meron pa po ba? Gusto tumanggap kay Kristo, makikitaas ang kamay. Okay, last call. May apat na po, gusto tumanggap kay Kristo. Sige po, last call, uling tawag na po. Doon sa apat na nagtaas na kamay, sabayin niyo po ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos, sa umaga ito, inaamin ko po, makasalanan ako. Nagsisisi po ako sa lahat ng kasalanan ginawa ko sa iyo. Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nagtitiwala ko dahil sa kamatayan mo sa krus, libing at pagkabuhay, ako na makasalanan, ligtas na sa impyerno. Ngayon ay pinapangakuan mo sa langit mo dadalhin. Salamat sa kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Pangakong langit, pinagkaloob mo sa akin. Magmula ngayon, baguhin mo po ang aking buhay. Sa ngalan ni Jesus. Sa pagkapatuloy po ng paanyaya ng mga nais ko ibigay kay Pastor Jazz ang mga sumunod na paanyaya para po sa members of Jesus Christ. Habang lahat po ay nakayukot na kapatid, napakaganda po ng nais ng Diyos sa atin. Na talaga nais ng Diyos, unahin po natin siya sa lahat ng mga bagay. At kapag ang Diyos ang lagi natin inuuna sa lahat ng ating mga ginagawa, sa bawat desisyon na ating gagawin, tayo po ay
patuloy, natitibay, at lalakas sa ating pong pananampalataya. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po nawawala ang problema sa mundong ito. Lahat ng tao ay may kanyang problema. Subalit kung unahin po natin ang Diyos sa lahat ng bagay, tayo'y kanyang sasamahan, tayo'y kanyang bibigyan ng lakas. At tayo, kahit mayroong problema, may pinagdadaanan, magkakaroon tayo ng peace of mind. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Maraming Kristiyano, meron silang problema pinagdaanan. Pero bakit hindi sila nababahala? Bakit hindi sila natatakot? Sapagkat inuna nila ang Diyos, ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Hindi sila nangangamba sa araw ng bukas. Sa kabila ng mga problema ang kanilang pinagdadaanan, matinding bagyo, matinding pagsubok, pero bakit panatag pa rin sila? Sapagkat kanilang inuna ang Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, mga minamahal, dalangin ko, unahin po natin lagi ang Panginoon sa ating pong buhay. Maaring marami tayong pangangailangan sa mundong ito. Ganun pa man, ang higit na ating kailangan ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Nalalaman ng Panginoon ang ating mga problema. Nalalaman ng Panginoon ang ating pangangailangan. Ganun pa man ang sinabi sa atin ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos talaga siyang ating unahin. Malapit na siyang bumalik. Malapit na kanyang pagbabalik, malapit na kanyang pagparito, malapit na tayong humarap sa Kanya. Ito ang nais ng Diyos sa atin, unahin natin siya. Sapagkat nakikita natin ang mundo. Ang mundong ito ay pasama na ng pasama. Marami ang tumatalikod sa Panginoon. Marami ang hindi nagpapahalaga sa Kanyang gawain. Kaya sana kung tayo po'y tunay na mga ligtas, kung tayo po'y mga tunay na mga anak ng Diyos, makita sa atin na talagang unahin natin siya. Kung tayo po'y mga tunay na nagmamahal sa Diyos, tunay na nagtitiwala sa Diyos, unahin po natin siya. Salamat sa mga kapatiran. Nawa ang mensahe, tumimo sa puso't isipan, at dalangin ko po aming Diyos, Banal na Espiritu, tulungan mo po kami. Dito po'y amin po may apply sa aming pong buhay. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit pa sa salamat. At salamat din po sa mga nagtaas ng kamay. Salamat sa mga tumanggap sa aming pong Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoong tagapagligtas. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit pa sa salamat. Ito po'y aming talangin sa pangalan po ng